Siguro masasabi ko lang si Riel, pangalan ng pala ng character ko dito ay si Riel, is very well-connected sa mga kasama ko sa movie. With Kuya Richard, with Ivana Lawi, kay Matt. So, well-connected siya sa lahat. So, nakakatuwa rin kasi, alam mo yun. Hanggang doon lang. Connected siya sa lahat. Yun. Sumobra eh. I know. Okay bang overshare? Ayun. So, doon na muna. Marami pa naman tayo press cons eh. So, Which episode? Future ba siya? which episode daw are you top billing? Third episode. Third episode. With Kuya Richard Gutierrez and Miss Ivana Alawi. that's the most. Yung third That's episode one ba of the future? smoothest shoots we had. Future. Future Yeah. yun, okay. Ayun. Ay, kuha nyo. Fair. Galing ah. I know. That's how they are. Okay. We will entertain a set of questions. Siguro si Jun Lalin, he can ano na lang siguro. Jun, meron ka o gusto mo mamaya na yung questions? Sige. For now, we can have Alex Brosas of the Daily Tribune to shoot his first set of questions. Hi Alex, Mare. Hello. Justin, you being... Justin po. Dustin pala, sorry. Dustin, you being in a second Shake, Rattle, and Roll movie, what was the experience like before and after? Wow. Alam niyo, sabi ko sa prod last time na grabe talaga yung upgrade ng shooting namin this time around. Well, last time, nung first time ko mag-Shake, Rattle, and Roll, grabe naman na din yung experience ko doon. Pero this time around, parang dinoble or tinriple nila yung production talaga. Yun talaga yung napansin ko. Marketing, yung creativity, yung bawat eksena namin, pinag-aaralan talaga namin. Mas naging collaborative kami ngayon. Siguro dahil part na rin ako ng lead. Siguro mas naging mas naging involved ako this time with my co-actors sila Kuya Richard, Miss Ivana, and also to direct Ian. In a way, mas napasok ko yung sarili ko sa movie na to. Mas pinaghandaan ko, mas may pressure, no? Kasi alam naman natin kung ano yung gusto natin ibigay sa mga supporters, sa fans. So, I think yun yung pagkakaiba, and also yung, again, makikita niya talaga dito yung puso ng character ko. So, I'm really excited. Naramdaman mo yung yung pagiging hands-on ng producers na? Sobra. Alam mo yun, nagulat niya ako kasi parang, may paano ba? May Gen Z atake na to ngayon. Super hands-on. Kasi nakikita ko, na-appreciate ko yung production talaga, kung paano sila kumilos, yung mga strategy nila, yung mga decision making nila, kakaiba talaga. And kudos to Giselle and Sir Keith, of course. Sobrang hanga ako sa kanila. Gusto ko na nga GoPro next year. Joke lang. As we all know, Justin is, clear ko lang, he is managed by Sparkle, Regal Entertainment, and Virtual Playground. Tatlo. Wala nang natitira sa akin. Lang joke. Ang dami ng managers. Ayan. Pero, follow-up question. Go. Since Halloween is just around the corner, can you share with us kung meron kang creepy experience while growing up? Yung nakakatakot or Nakakatakot na something experience. strange? were you, ganyan na? Ano ka ba? May mga times, siguro ang nasa mata ko ngayon, before kasi magkatabi kami ng brother ko matulog. Tapos pagka-dilat ko, parang nakita ko siya na parang yung mukha niya skull. Tapos sinuntok ko yung mukha niya. So parang yun yung parang talagang naging sa akin, parang tuwing pinag-uusapan yun nga, yung mga ganong tanong. Personal. Oo, yan yung pumapasok sa isip ko kasi
ang tagal ko siyang tinitigan nung naging skull talaga siya. So, yun, hanggang ngayon parang trauma ko siya or natatakot ako tuwing naalala ko kasi parang kapatid ko yun eh. Mamaya, diba? Baka may pinanggalingan kang pinanood prior to that. Shake, rattle, and roll. Wow! Lumikit. Are you the type na matatakutin or hindi mo lang pinapansin kung just like that experience? Actually, matatakot din ako. Sobra. Naalala ko nung Dubai kami, may pinuntahan kami doon, horror house. Halos masira na yung mga damit ng mga kasama ko noon. Kasi ako talaga yung tagahila sa kanila. Yun, hanggat sa gusto kong kontrolin yung utak ko na huwag matakot na hindi naman totoo yan. Matatakotin talaga ako eh. Yun talaga yung reality. Yeah. Okay, thank you. You're good, Mare. Yeah. Miss Tessa, wala? Okay, very good na. Okay, follow up ni Miss Tessa before I give the microphone to Chad, Nali. Go, Miss Tessa. Hi, Nikki. Hi, hello. Well, congratulations. So, as you said, this is your first year you had. You've been part of like several legal movies before, no? Syempre, it was the turning point. Do you think the turning point was really BBB? And during that time, na ito yung naging malaki, you know, this is your year. May time ba na medyo nainip ka? Or do you think that your career was really how it was meant to be, na nag-build up dito sa pagiging lead mo ngayon? How long have you been with sa showbiz na Yeah. patas papunta sa PBB? Almost 3 years. Mabilis Three din naman months. nakatagalan. Almost. So, nagpakuha ka agad ng movie, di ba? With like Lovey's movie. Yeah, pero prior to that, nagkaroon ako ng series with Legal also, Mano po, 1 and 3. Ganda ng ano. Ang dami na. Love na love na ng Super, oh. And to answer your question, no, before PBB actually, sobrang na-appreciate ko nga ito eh. Before PBB, andyan na talaga si Miss Rosel na talagang binibigyan ako ng plano, ito yung mangyayari, ito yung mga projects. And yun nga, to be fair, before PBB, nagka-guilty pleasure na ako. Wala pa man din akong pangalan. Binigyan na ako ng tiwala. So, mga RSP, Legal Studio Presents, ang dami ko rin. Siguro naka-8 ata ako ng RSP eh. So, nandun talaga yung support ni Miss Rosel ng buong Legal Entertainment, no? But of course, iba yung impact ng PBB. Now, siguro nagkataon lang din talaga na binless tayo ni God na nagtiwala si Jesus sa atin, tapos nag-PBB pa tayo. So ngayon, yung perfect timing na yun, mag-lead role na tayo sa Shake ng Moon. Kasi parang wala namang reason para mainit pala siya. Wala. Ang daming nagkataon in the last 3 Parang, years. Kasi we did it 3 years na. Okay. But I know she will say na hindi mo na, you know, para don't want the spotlight. But if we can just ask Miss Rosel, She's what open to is questions. it about that thing? That you have given him so many breaks in the last 3 years. What have you seen in this very lucky but talented boy, of course? Actually, kasi lahat naman pwede mo ma-discover. Alam naman natin yan. Pero it's really yung passion and effort mo ng tao. Kung talagang paghihirapan niya, kung tatrabaho siya ng mabuti at magpo-focus. So I saw that in last year. So he really wanted to, because before he was online, parang ano siya, parang sa it wasn't in the cloud something else. So, and then, when we did an audition for the Chan brothers for Maniko, parang you wanna be really very authentic dun sa mga characters. It's easier kasi for them to portray the role if they are themselves, as themselves, diba? Yun ang nakita namin kay Dustin. He did the audition, he really went through that. So nakita namin, pinag-aralan niya talaga yung character niya. Kaya rin siya He does the napili work. for that scene. And that was his first time exposure sa television. First time exposure as an actor. So he really did well. Yay! Reaction. Kidding naman yun. Reaction. Reaction to what she said. Reaction, of course, si Miss Rosel, lagi naman siya na we always talk, like kami nag-uusap.
So ako, alam naman ni Mrs. Celia na super grateful ako for her. Parang I treat her as my Achi. Tawag ko sa kanya Achi. Because we're both Chinese. And super taas talaga ng... Actually, you din si Mrs. Celia. Correct. Yeah. Really yung Monteverde, di ba? Malay niyo. So yeah, si Miss Rosel, super grateful talaga ako sa kanya. I remember may isa akong interview with Regan before, way back pa. Sabi nila, sino yung idol mo? Sino gusto mong maging? Sabi ko nga, si Miss Rosel. Oh, As a talaga? businesswoman, as a business, Kasi yun ang talaga- in design, Yeah. business model. Kasi hindi ko ma-imagine paano niya hinahandle lahat ng bagay. No? I know itong industry ay napakahirap, and to own a company, it's way harder, you know. Yun, kaya like ko sinasabi na ma-appreciate din talaga si Mrs. sa lahat ng work niya for Regal, for the movies. This year I saw how hardworking the lady is. Yeah. Unbelievable. Oo, kasi very stressful talaga yung pag-produce, di ba? So, in order for you to manage, kailangan mo talaga ng clear mind, time management, and everything. Alam niyo, sabi ni, gusto daw niyang ma-experience niya how fabulous the soup is. Can we serve